Kabanata 2867 hanggang Kabanata 2868. Kabanata 2867. Si Muhailan ay nagsabi rin, "Oo, Ginoo, napakaraming malalakas na tao sa Zinwo Academy, at hindi nila papayagang guluhin sila ng isang dayuhan." Bukod pa rito, sinabi ni Elder Kie na hindi lang niya lamang ang nakatawid sa antas ng Holy King sa Zinwo Academy. Kapag pumunta ka sa Zinwo Academy upang magbigay galang sa bundok, tiyak na haharapin mo ang mga taong ito. Hindi mo na kailangan akong kumbansihin pa na pagdesisyonan ko na ito. Winala ni Yehan ang kanyang kamay, pagkatapos ay tiningnan niya sina Nan Wenqing at Muhailan at sinabi, "Pagkatapos ng pakikipagsama sa inyo ng kaunti, alam ko na may mabubuting ugali kayo. Bagamat may kaunting kalkulasyon ako sa inyo, walang perpekto, at wala akong maibibigay sa inyo sa ngayon, kaya hindi na kailangan na sumama kayo sa susunod na pakikipagsapalaran." Nang marinig ito, nagulat sina Nan Wenqing at Muhailan. "Ginoo, may nagawa ba kaming mali kaya kayo nagalit?" Kaunting kinakabahan, tanong ni Muhailan. Ngumiti si Nan Wenqing ng bahagya at sinabi, "Young Master, sa tingin mo ba na ako, si Nan Wenqing, ay uri ng kontrabida na sakam sa buhay at natatakot sa kamatayan? Bagamat mapanganib na harapin mo ang Zinwo Academy sa pagkakataong ito, dahil pinili mo, Young Master, hindi ako umatras. Kaya, Ginoo, pumunta ka sa Zinwo Academy para magbigay galang sa bundok at susundan kita." Nang marinig ito, kumunot ang labi ni Leng Shuya at bulong niya, anong klase ng gamot na ecstasy ang ibinigay ng boss sa dalawang babaeng ito? Ginawa niyang determinado silang sumama sa kanya sa pakikipagsapalaran. Papunta sa Zinwo Academy, hindi tiyak ang magiging wakas, at baka ma-offend mo ang Zinwo Academy dahil dito, hindi ba kayo natatakot na kamuhian kayo nila kung susundin ninyo ako? Tiningnan ni Yehan sina Nan Wenqing at Muhailan. Ginoo, kung ganoon, tatanggapin rin namin. Magkasama silang tumingin, matatag ang paningin kay Yehan. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Kalilimutan na, tila tayo ay nakatakda sa kapalaran. Kung patuloy ang kapalarang ito, gusto kong tanggapin kayo bilang mga disipulo. Handa ba kayo?" Tumatanggap ang Supreme Nine Tribulations ng dalawang disipulo mula sa Immortal Realm. Kung ang isang taong walang alam ay makarinig nito, tiyak siyang tawa, ngunit may kakayahan si Yehan na tumanggap ng disipulo. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, nagulat sina Nan Wenqing at Muhailan ng sabay. May layunin silang sumunod kay Yehan, ngunit hindi iyon para maging disipulo niya, kundi, "Hindi nyo ba gustong sumama?" Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Nan Wenqing at Muhailan, hindi pipilitin ni Yehan. "Ginoo, handa ako." Laban-laban ang damdamin ni Muhailan sa kanyang puso, at tumango siya ng mabigat. Habang mas nakikilala niya si Yehan, mas naisip niya na dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Laban-laban din sa sarili si Nan Wenqing, halong pait at pagkadismaya ang dumaan sa kanyang mga mata. Kahit si Ji Chenyo, na isang natatanging babae, ay hindi napapansin ng iyong mata, anong karapatan ko? Matapos mag-isip ng ganitong punto, tumango rin si Nan Wenqing at sinabi, "Ginoo, handa rin ako." Nang makita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Okay, ang talino ninyong dalawa ay maituturing lamang na karaniwan sa aking palagay, ngunit kung bibigyan ko kayo ng magandang kapalaran, kahit hindi kayo maihahambing sa Sky Burial sa hinaharap, tiyak na pangalawa lamang kayo sa kanya." Totoo ba ito? Young Master. Kumislap ang mga mata ni Muhailan, ganun din kay Nan Wenqing. Habang mas kilala nila si Yehan, mas naiintindihan nila na hindi basta-basta ang kanyang layunin at magiging natatanging tao gaya ni Kang Tianzan, at kahit hindi nila matatawid ang kanilang pangarap, ang maging pangalawa lamang sa isang natatanging tao ay isang bihirang pagkakataon. Ngumiti ng bahagya si Yehan at sinabi, "Totoo o hindi, malalaman ninyo mamaya." Nang makita ang eksenang ito, namangha si Leng Shuya sa gilid, may lagnat ba ang boss? Sayang ang iwanang dalawang magaganda, pero dapat tanggapin bilang mga disipulo. "Boss, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Kahit alam kong malakas ka, hindi kita ituturing na guro ko. Kung malalaman ng matanda sa bahay, patay na ako sa palo." Tumingin siya kay Yehan, mabilis na umiling at umatras ng ilang hakbang si Leng Shuya. "Batay sa iyong talento, hindi ako karapat-dapat na turuan ka, ngunit sa tingin mo ba dapat mong bayaran ang utang na ipinagkaloob mo sa akin?" Tiningnan ni Yehan si Leng Shuya na parang isang fox, nakapagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa lalaki. "Boss, hindi mo pa ba napagdesisyonan?" Nag-alinlangan si Leng Shuya sa puntong ito, ang fox-like na tingin ni Yehan ay parang nakaluloko sa kanya. Winala ni Yehan ang kanyang mga balikat at ngumiti, "Bakit, bata, gusto mo bang aminin? Iniligtas ko ang buhay mo mula kay Kang Tianzan, at may utang ako sa kanya dahil dito." "Boss,
Paano naman iyon? Napangisi si Leng Shuya. Nagpatuloy si Yehan at sinabi, paano kung mag-usap tayo? Sumama ka sa akin, at tutulungan kitang makahabol sa heavenly burial sa maikling panahon, ano sa palagay mo? Totoo ba? Tiningnan ni Leng Shuya si Yehan na may pag-aalinlangan. Siyempre totoo. Ngumiti si Yehan, pero ang kondisyon, sumama ka sa akin at babayaran mo ang utang mo sa pagkakataong ito. Dinukot ni Leng Shuya ang kanyang ilong, boss, wala akong problema sa pagsama sa iyo, pero palaging sinasabi mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Seryoso, pinaghihinalaan kong niloloko mo na naman ako. Kabanata 2868. Walang masabi si Yehan at sinabi, interesado ako sa kakayahan ng bata mo, pero bakit mo ako niloloko? Pag-isipan mo, at bigyan mo ako ng sagot pagkatapos matapos ang usapin sa Xinwo Academy. Pagkatapos sabihin iyon, dinala ni Yehan sina Nan Wenqing at Mo Hailan. Hindi ba ako lolokohan ng lalaking ito? Habang tinitingnan ang likod ni Yehan, kinukurot ni Leng Shuya ang kanyang ulo. Matapos iwan si Leng Shuya, personal na binago ni Yehan ang mga talento ni Nan Wenqing at Mo Hailan. Mataas ang kanilang cultivation talents, ngunit mas mataas ang cultivation talent ni Nan Wenqing kumpara kay Yehan. Sa unang tingin, tila karaniwan lamang. Ang pinakakapansin-pansin kay Nan Wenqing ay ang kanyang kagandahan. Dahil sa kakulangan ng talento sa cultivation, hindi siya maihahambing sa mga semi-holy geniuses tulad ni Ji Chenyo at Zhu Luoyan. Kaya naglilibot si Nan Wenqing sa mga anak ng mga pangunahing pamilya upang palakasin ang kanyang impluensya at kontrolin ang kapalaran. Ngunit sa oras na mabago ang kanilang talento ni Yehan, magiging iba ang lahat. Sa panahong iyon, hindi na makakakumpara sa kanila ang mga genius tulad ni Ji Chenyo at Zhu Luoyan. Bakit bigla mong naisip na tumanggap ng mga disipulo? Matapos baguhin ni Yehan ang talento ni Nan Wenqing at Mo Hailan, biglang nagtanong si Suzaku, na tahimik lamang noon. Sagot ni Yehan, ang Central God Territory ay hindi basta lugar. Lahat ng puwersang nangingibabaw dito ay may malakas na background, at masalimuot ang ugnayan sa pagitan ng mga puwersang ito, tulad ng pamilya yun. Kahit na ang kanilang impluensya ay nasa Holy State, ang kanilang network ay malawak. Sa maraming lugar, maaari rin akong magkaroon ng ugnayan sa isang legendary figure tulad ni Jinglian Wusheng, pero kung gusto kong mabuhay sa Central God Realm, hindi ko ito magagawa mag-isa. Sabi ni Suzaku, kaya, plano mo pala ang pangmatagalang estratehiya, palawakin ang ugnayan at network mo sa Central God Realm muna. Tugon ni Yehan, tama, mabubuting tao ang dalawa, hindi sila mga traidor, at may mga puwersa sa likod nila para suportahan sila. Kung mabibigyan ng pagkakataon, sa kanilang talento, makokontrol nila ang hinaharap. Dito sa Zhongshenyo, mayroon rin akong sariling network. Si Yehan ay natututo rin mula sa Xinwo Academy, ngunit napakaraming estudyante doon. Walang kailangan si Yehan sa talento ng kanyang mga tagasunod, ngunit kailangan nilang maging tapat at hindi makalusot sa pagtataksil. Kahit maganda ang plano mo, masyado itong simple. Hindi ganoon kadali manirahan sa Central God Realm. Pahayag ni Suzaku, may ilan na sakam sa buhay at natatakot sa kamatayan ang gustong pumasok sa Central God Realm at dumami, para maiwasang mamatay sa digmaan ng apat na pamilya. Ngunit kakaunti ang nagtatagumpay. Sino ang nagnanais na manghimasok sa living space ng Central God Realm? Para sa lokal na puwersa, ito ay invasion. Nakangisi si Yehan. Talagang takot sa dayuhan ang mga puwersa sa Central God Territory. Pero pansamantala lamang ang plano niya para palawakin ang network doon. Pagkatapos ng lahat, malamig na lupa ang Southern God Territory para sa kanya. Magkakaroon ng panahon para mamunga ang mga itinanam, kaya unti-unti nating susubukan. Winala ni Yehan ang balikat at nagpatuloy. By the way, papunta na ako sa Xinwo Academy. Ano ang masasabi ninyo? Hintayin mo munang makapasa sa pagsusulit ng Xinwo Academy. Tugon. Hindi na nagtanong pa si Yehan. Kung gusto niyang makuha ang First Divine Fist sa ilalim ng Emperor of Heaven, magkakaroon lamang siya ng pagkakataon pagkatapos makapasa sa Xinwo Academy. Ngunit sa oras na ito, ang lupa ng Shenzhou, pati na rin ang maraming kalapit na lugar, ay lubhang yumanig. Kumalat na ang balita tungkol sa wedding banquet ng pamilya yon habang nagbabalik na ang mga tyrant mula sa iba't ibang panig. Nagpakasal si Mocking ng pamilya yon, at lumitaw si Langya, ipinakita ang lakas ng isang Holy King, kahangahangang talento, at winasak si Yun Mocking. At ang laban ni Leng Shuya sa batang Saint King na si Langya sa semi-Holy State ay sapat na upang magdulot ng malakas na gulat sa Holy State at maging sa mga kalapit na lugar. Si Langya ay naging isang Holy King. Siya ang pangalawang batang malakas na pumasok sa antas na kilala sa Central God Realm.
Sapat na ang kanyang kasikatan upang yumanig ang mundo, at si Leng Shuya, na nakatali sa kanya sa semi-sacred realm, ay kahanga-hanga rin. Nagulat kahit na nauna si Langya sa kasikatan, si Leng Shuya ay sumikat sa unang laban, at ang kanyang kasikatan ay hindi na humuhuli kay Langya. May isip na kapag kumalat ang balita sa buong Central God Realm, ang pangalan ni Leng Shuya ay tiyak na magdudulot ng sensasyon sa buong Central God Realm, pati na rin sa ibang lahi. Siyempre, nang kumalat ang balita na si Langya ay naging Saint King at si Leng Shuya ay nakatali sa kanya sa semi-sacred state, si Yehan ay magbibigay galang sa Xinwu Academy 3 araw pagkatapos nito, at ang kasal ng pamilya yun ay magiging huling okasyon sa langit. Ang mga karakter na lumabas ay naging paksa ng malaking interes. Ang tagumpay ni Langya bilang Saint King ay isang malaking pangyayari na nagdulot ng sensasyon sa buong Saint State. Maliban sa unang Emperor, walang nakapasok sa realm ng Saint King. Tanging Xinwu Academy lamang ang makakagawa ng ganitong henyo. Malakas si Langya, ngunit si Leng Shuya, na kaya niyang makipagkompetensya sa semi-holy level, ay isa ring kakaibang tao. Kapag magkapantay, hindi matatalo ni Langya si Leng Shuya. Tama iyon, ngunit kahit ano paman, nakakatakot ang lakas ng dalawang ito. Bukod kay Langya at Leng Shuya sa malaking kasal ng pamilya yon, narinig ko rin na may isa pang Hanye na hindi dapat maliitin, at minsan pa nga ay nagbanta ng 3 beses. Sa hinaharap, magbibigay siya galang sa Xinwu Academy, kahit hindi ipinakita ang kanyang tunay na lakas, binigyan siya ng respeto ng peerless figure na si Kang Tianzan, at dahil sa kanya, hindi pinatay ni Kang Tianzan si Leng Shuya. Kahit ang isang peerless figure tulad ni Kang Tianzan ay nagbigay respeto. Tila may malakas na background si Hanye, ngunit narinig ko na siya ay 9th Revelation Supreme. Sa ganitong lakas, pumupunta siya sa Xinwu Academy. Hindi siya natatakot sa mga balita, Kahit maraming kasaysayan ang pangalan ni Hanye, hindi basta-basta mapapagalaw ang Xinwu Academy. 3 araw mula ngayon, kung maglakas loob si Hanye na pumunta sa Xinwu Academy, tiyak na matatapakan siya ng mga henyo ng Academy. Hindi mali ang maghangad ng kasikatan sa mundo, ngunit isang 9th Revelation Supreme na pipiliin ang Xinwu Academy. Napaka-arrogant. Simula ng wedding banquet ng pamilya yon, naging masigla ang buong Shenzhou. Habang unti-unting nakikilala sina Langya at Leng Shuya sa buong mundo, 3 araw ay dahan-daang lumipas.